So eto na nga po mga kaibigan, sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra sa koponan ng Timberwolves ay panalo ang Lakers kahit experimental lineup ang kanilang ginamit. Nabigyan din ng kanilang big man o sentro na si Jackson Hayes na mahaba-habang oras. And bago yan kaibigan, huwag po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahita rin ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, opening frame po ng laban ng Lakers kontra sa Timberwolves. Nakita naman natin ang ganda-ganda pinakita nitong si Rui Hachimura. Very aggressive po mga kaibigan. And so for first 5 lineup, ito yung sinasabi natin na hindi daw malakas na lineup, no, na lagi pong ginagamit ni JJ Redick, which is etong si Angelo Russell, si Austin Reeves, si Anthony Davis, Rui Hachimura at si LeBron James. Well, para sa akin mga kaibigan, nasubukan naman ito ng ilang beses na. Though may mga times na lagi natatalo, pero kontra sa koponan ng Timberwolves ay umandar po ang pinapalabas at gustong mangyari na sistema nitong si JJ Redick. Well, kahit walang big man nga po, no, sa first 5 lineup, nakapaglaro naman, no, bago matapos yung first quarter, eto nga pong si Jackson Hayes. And so far, lumakas ang depensa. Nagamit din ang kanilang big man at sentro na si Jackson Hayes pagdating po ng second half, which is mga intense and crucial game na doon pala gagana ang panibagong sistema nito nga pong si JJ Redick. Nakita rin natin mga kaibigan, under 4 minutes po ng second quarter ay naglaro po ng sabay etong si LeBron James at ang kanyang anak na si Bronny James. And so far, etong si Bronny James mga kaibigan, okay naman ang pinapakita, no? Napaka-agresibo naman niya, nakaka-rebound naman siya mga kaibigan, pero hindi po siya nakakagawa ng magagandang puntos or may mga highlights siya nagagawa, pero madalas nagkakaroon po ng turnover kapag napupunta sa kanya ang bola. Do ang sinasabi natin dito, hindi sanay itong si Bronny James na kasabayan maglaro ang mga veteranong player po ng Lakers. Pero pag mga rookie ang kanyang kasama sa game o sa loob or ka-teammate sa Lakers, ay talagang ibang klaseng maglaro itong si Bronny. So dapat ganun ang sanayin ni Bronny James, no, yung exposure po sa mga veteranong player po ng Lakers. So pagdating ng second half mga kaibigan, dito muntik pa nga ma-injured etong pong si LeBron James, no, ay talagang nakipagbalyahan. Alam niyo naman si LeBron, kalabaw yan maglaro mga kaibigan, talagang pagbalyahan, hindi yan uurong po mga kaibigan, hindi umubra yun kay LeBron. So intense and crucial na itong naging second quarter ng game or naging second half ng game mga kaibigan. Dito mas lumakas pa ang depensa ng Lakers, no, at yung first 5 papalit-palit lamang mga kaibigan. Ang nangyayari lamang, pagpapasok po itong si Jackson Hayes, lalabas naman itong si Anthony Davis. Ang nangyayari, dagdag depensa pag pumasok si Jackson Hayes. Ang tanong ng karamihan, may iba pa namang big man ng Lakers pero bakit hindi po ginagamit? Madalas daw mga rookie ang pinapalaro. Well, para sa akin mga kaibigan, dahil nga po nasa preseason game pa lang ang Lakers, hindi pa siniseryoso, no, or hindi pa ginagamit yung kanilang mga pangmalakasang sentro, mga big man. Well, pero dapat din, no, gamitin, mabigyan ng oras para masubukan para sa regular season, malaman natin kung magiging efektibo pa. Kasi kung hindi yan makakapaglaro sa preseason game mga kaibigan, baka sa regular season babokya at hindi makagawa ng maayos na chemistry at momentum yung mga bagong player tulad na lamang po ni Kyler Kelly. Ito naman si Christian Coloco, alam natin okay na siya pero so far hindi pa yan pwede makapaglaro agad-agad. Gagawin pa yan sa adjustment ng Lakers, mapapasama pa siya. So panalong Lakers kontra sa Timberwolves, and well, may update ulit tayo mamaya. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.